Ito pong Infinite Ash Marketing Solutions Incorporated na sinasabi daw po na nakipagkontrata umano sa Chinese Embassy para po sa kanilang mga keyboard warriors, ano ho, para sa pangingialam sa state affairs natin dito. Nasumpinan na po sila? Nasupina na po namin at actually may surveillance na kaming ginagawa at ang masakit nga lang ito nung isiwalat ito ni Sir Senator Tolentino ay inano agad namin, tinrabaho agad namin, nakita namin yung kanilang yung sa anong tawag dito? Go ahead, sir. Opo, go ahead. Yung kanilang apps sa Viber. No. Ngayon, kinabukasan, pagbukas namin, naka-maintenance mode na. Tinir down na nila. Yung bang yung bang office nito sa Makati bukas pa? Yes, sir. Actually, kahapon lamang ay nandun ang aking mga ahente at pinadala na sila ng subpina. We've also checked the company at registered naman po sa ating SEC, Securities and Exchange Commission, with all the board of directors. Nandito na po sa amin yung listahan. Yung copy ng Certificate of Incorporation nila. Opo. Director, technically, under our existing laws, meron ba hong illegal kung meron kang PR company na kukunin ka para ka kumuha ng mga keyboard warriors for, sabihin na po natin, for advocacies or for influence para po sa mga kaisipan ng ilang pong particular na target audience? Magandang tanong po yan, Manong Ted. Yung mga PR companies, like yung mga matataas na tao, yung mga artista, ganyan, kumukuha ng PR companies talaga to promote themselves. But iba pong usapan yung manghihimasok sa ating sistema ng halalan. Iyan po ay bawal na bawal.